Noong 13th century, ang Scotland ay nasa ilalim ng mapang-aping pamamahala ni King Edward I ng England. Ang mga Scottish noble ay hindi nagkakasundo at ang mga karaniwang tao ay nagdurusa sa ilalim ng malupit na batas ng mga Ingles. Isang araw, ang bata pang si William Wallace ay lumabas at sinundan ang kanyang ama na si Malcolm at kapatid na si John sa isang meeting ng mga lokal at mga Scottish noble na nagtitipon upang talakayin ang rebelyon laban sa pang-aapi ng mga Ingles. Gayunpaman, lumalabas na ang meeting ay isang bitag na plinano ng mga Ingles. Pagpasok ni William sa kamalig, natuklasan niya ang isang kahindik-hindik na eksena kung saan nakabitay ang lahat ng mga maharlika. Sina Malcolm at John, na galit sa pagtataksil, ay naghanda ng sumali sa iba pang mga angkan upang gawin ang pag-aalsa. Para sa kaligtasan ni William, iniwan nila siya, ngunit walang katiyakang makakabalik pa sila ng buhay. Kalaunan, dumating ang masamang balita na pareho silang namatay sa gyera laban sa mga puwersa ng Ingles. Dumalo si William sa kanilang libing kung saan magkakasamang nagluluksa ang mga taga-nayon. Sa libing, isang batang babae na nagngangalang Sophie, ang lumapit kay William at inalok siya ng isang bulaklak, isang tanda ng pakikiramay, at ang maliit na kabaitang ito ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon kay William. Kalaunan, ang uncle ni William na si Argyle ay dumating upang alagaan siya. Dahil sa panganib na kaakibat ng pananatili sa Scotland, mas pinili niyang isama si William sa kanyang mga paglalakbay. Habang naglalakbay sila sa Europa, binigyan ni Argyle si William ng edukasyon, tinuruan siya kung paano magbasa at magsulat, at matuto ng ilang wika. Tinuruan din niya si William kung paano lumaban, ngunit binigyang diin ang kahalagahan ng talino kaysa sa lakas. Makalipas ang ilang taon, ang nasa husto ng gulang na si William ay bumalik sa kanyang childhood village. Hindi naman gaanong nagbago ang nayon ngunit mas tumindi pa ang presensya ng mga Ingles. Mas maraming mga sundalo ang nagpapatrolya sa lugar at nagpapatupad ng mga batas ni King Edward. Kalaunan, dumalo si William sa isang kasal kung saan napansin niya si Sophie, na ngayon ay isa ng magandang dalaga. Nagpalitan sila ng mga tingin at muling nagkaroon ng spark sa pagitan nila. Hindi nagtagal, isang malaking lalaki na nagngangalang Hamish ang lumapit kay William at hinamon siya sa isang pagsubok ng pagkalalaki sa pamamagitan ng paglaro ng isang laro ng paghagis ng mabibigat na bato. Iginiit ni William na ang talino ay maaaring mahigitan ng lakas sa laban. Sinabihan niya si Hamish na hagisan siya ng malaking bato ngunit nagmintis siya, at pagkatapos ay gumanti si William sa pamamagitan ng paghagis ng maliit na bato na tumama sa ulo ni Hamish. Pagkatapos ay nagbahagi sila ng tawa at yakap, at ginunita ang mga panahong mga bata pa sila. Sa panahon ng kasiyahan, sina William at Sophie ay makikitang sumasayaw ng magkasama. Gayunpaman, ang kanilang kasiyahan ay biglang naputol nang dumating ang isang grupo ng mga sundalong Ingles, kasama ang isang English lord upang ipatupad ang batas ng Prima Nocta, na nagbibigay sa mga English lord ng karapatang magpalipas ng unang gabi kasama ang sinumang bagong kasal na Scottish bride. Hinawakan ng mga sundalo ang groom at tinutukan ng kutsilyo ang kanyang lalamunan, dahilan para pumayag na siya at ibinigay na ang kanyang asawa. Kalaunan ng araw na yun, tinanggihan ni William ang alok ng ama ni Sophie na sumali sa resistance, at ipinahayag ang kanyang pagnanais para sa isang mapayapang buhay. Sa paglipas ng mga araw, sina William at Sophie ay nagsimula ng isang lihim na relasyon. Habang mas lalo pang lumalalim ang kanilang pag-iibigan, ibinahagi nila sa isa't isa ang mga pangarap ng mapayapang kinabukasan. Dahil aware sila sa batas ng Prima Nocta, iminungkahi ni William ang isang lihim na kasal para protektahan si Sophie, at pumayag naman siya. Nang dumating ang gabi, ikinasal sila ng isang pari sa kagubatan. Pagkatapos ng kasal, ang mag-asawa ay nakibahagi sa isang sandali ng kaligayahan at mainit-init na pakikipagpalakpakan. Kinabukasan, dumating ang mga sundalong Ingles sa nayon at ipinakita ang kanilang pagiging makapangyarihan. Sa panahong yun, isang sundalo ang nagkaroon ng nakakagambalang interes kay Sophie at sinubukan siyang laplapin sa palengke. Sa kabutihang palad, dumating si William at pinabagsak ang mga sundalo nang hindi sila pinapatay. Sa pagkapahiya sa mga aksyon ni William, ang mga sundalo ay tumawag ng mga reinforcement. Nang makaramdam ng panganib, hinimok ni William si Sophie na tumakas sakay ng isang kabayo at makipagkita sa kanya sa kagubatan. Habang sinusubukan ng mga sundalo na hulihin si William, nagawa niyang makatakas. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, nahuli ng mga sundalo si Sophie at sapilitang dinala pabalik sa village square. Doon, hinatulan ng English magistrate si Sophie ng kamatayan bilang parusa sa pagsuway sa English authority.
Sa kabila ng kanyang ipinapakitang katatagan at katapangan, walang awa siyang pinatay ng English magistrate sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang lalamunan, na iniwan ang mga taga-nayon na takot at walang kapangyarihang makialam. Kalaunan ng araw na yun, bumalik si William sa nayon at nagpanggap na sumusuko na siya. Habang kumikilos ang mga sundalo upang arestuhin siya, mabilis niyang pinatay ang mga ito, na nagpakita ng kanyang husay at determinasyon. Nang ma-inspired sa kanyang katapangan, nagrally ang mga taga-nayon sa likod niya, at sama-samang lumaban sa mga mapang-aping Ingles. Ang matinding galit at pagsuway na ginawa ni William ay nag-ignite ng spark sa rebelyon, na pinagkaisa ang mga tao na lumaban para sa kanilang kalayaan. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, itinumba niya ang mga tower archer, na nagpahintulot sa kanya at sa mga taga-nayon na talunin ang mga sundalo. Nang matapos ang labanan, hinarap ni William ang mahistrado na responsable sa pagkamatay ni Sophie. Nang hindi nagpapakita ng awa, nilaslas niya ang lalamunan ng lalaki, na sinasalamin ng parehong paraan ng pagpatay kay Sophie. Ang balita ng paglaban ni William ay mabilis na kumalat sa buong Scotland, at ang kanyang mga aksyon ay nagbigay ng inspirasyon sa ibang mga nayon na maghimagsik laban sa pamamahala ng mga Ingles. Ang mga Scottish clans, na dati ay nahahati dahil sa mga away at tunggalian, ay nagsimulang magkaisa sa ilalim ng pamumuno ni William. Kalaunan, ang mga Scottish rebel ay naghanda ng harapin ang isang mas malaki at may mas mahusay na kagamitan na English army malapit sa Stirling. Bumagsak ang moral ng mga rebelde dahil sa mababang posibilidad na mananalo sila, kaya nagbigay si William ng isang speech sa kanyang tropa. Sinabi niya sa kanila na habang sila ay nabubuhay bilang mga alipin sa ilalim ng mga Ingles, ang pakikipaglaban ngayon ay maaaring magbigay sa kanila ng kalayaan. For one chance, just one chance, that they may take our lives, but they'll never take our freedom! At ang mga salitang ito ay muling nagpasigla sa kanilang tapang. Dahil inaasahan nila ang pagsalakay ng English cavalry, inutusan ni William ang kanyang mga tauhan na tumayo ng matatag, habang pinapadala ang mga horsemen upang atakihin sa gilid ang mga kalaban. Nang mapagkamalan ito na isang pag-atras, sumugod ang mga Ingles ng buong lakas. Sa huling sandali, ibinunyag ng mga Scot ang isang mahabang sibat na tumusok sa mga sumusugod na kabayo, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga kabalyero. Samantala, pinuntirya ng mga horsemen ni William ang mga English archer mula sa likuran, at ang hindi inaasahang strategy na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga Ingles. Habang sinasamantala ang sandali, umabante ang mga rebelding Scot na nagtulak sa mga Ingles na umatras at nakamit ang kanilang unang tagumpay. Ang pagkapanalong ito sa Stirling ay nagpataas sa moral ng mga Scot at pinatibay ang status ni William bilang pambansang bayani, na naghatid ng malakas na mensahe kay King Edward na ang mga Scot ay isang mabigat na puwersa. Kalaunan, kinilala si William bilang Sir William Wallace ng Scottish nobles sa Edinburgh. Habang hinahangaan nila ang kanyang mga nagawa, ang ilan ay nag-iingat tungkol sa pagtaas ng kanyang impluwensya. Ang mga maharlika, kabilang si Lord Crait at Lachlan, ay nahati ang opinyon tungkol kay William. Ang ilan naman ay mas nakafocus sa pagpapanatili ng kanilang sariling yaman at kapangyarihan, kaysa sa pakikibaka para sa kalayaan. Nanawagan si William sa kanila, at hinimok na magkaisa para sa kapakanan ng Scotland. Kalaunan, nakilala ni William si Robert the Bruce, ang nararapat na tagapagmana ng Scottish throne. Sumasang-ayon si Robert sa mga gustong mangyari ni William, ngunit minamanipula siya ng kanyang may ketong na ama, na gustong ingatan ang sarili nilang kapakanan at duwag na lumaban sa England. Sa sumunod na eksena, nagpasya si William na dalhin ang laban sa England, na naglalayong guluhin ang mga stronghold ni King Edward. Sa paraang ito, naniniwala siya na ang paggawa ng opensa ay magpe-pressure sa mga Ingles na makipag-negotiate sa kanila. Ang mga Scot ay naglunsad ng isang paglusob sa lungsod ng York, gamit ang ilang siege equipment at maingat na strategy upang makapasok sa depensa nito. Matapos ang laban, ang lungsod, na pinamumunuan ng pamangkin ni King Edward, ay nahulog sa kamay ng mga Scot. Ipinadala ni William ang pinutol na ulo ng pamangkin kay King Edward, na tumugon ng galit na galit. Nang matanggap ito, nagpasya ang hari na ipadala ang asawa ng kanyang anak, si Prinsesa Isabella ng France, upang makipag-negotiate kay William. Kasabay nito, inutusan ni King Edward ang isang napakalaking hukbo na maghanda para sa isang pagsalakay sa Scotland. Hindi nagtagal, nakilala ni Princess Isabella si William sa ilalim ng pagkukunwaring hangarin din nila ang kapayapaan. Naging tense ang kanilang unang pag-uusap, kung saan sinabi ni Isabella ang mga gusto ng hari, at kaagad naman itong tinanggihan ni William.
Habang nag-uusap sila, naintriga si Isabela sa talino at matibay na paniniwala ni William. Matapat siyang nagsalita tungkol sa pagdurusa ng kanyang mga tao at mga kawalang katarungang dulot ng mga Ingles. Dahil dito, unti-unti nang pumanig si Isabela kay William. Dagdag pa rito, sawang-sawa na siya sa kaduwagan ng kanyang asawa at kalupitan ng kanyang father-in-law. Nang makabalik siya sa England, nalaman ni Isabela ang plano ni King Edward na salakayin ang Scotland at pati na rin ang pagtataksil ng mga Scottish nobles na nasuhulan upang traidorin si William. Dahil dito, nagpadala siya ng isang mensahero upang balaan si William sa paparating na panganib. Sa kabila ng babala, nagpatuloy si William sa bayan ng Falkirk na may paniniwala na ang pagharap sa English Army ay kinakailangan. Gayunpaman, hindi niya alam ang buong lawak ng pagtatraidor na kanyang kinakaharap. Sa panahon ng labanan, ang Scottish noblemen na nagko-command sa cavalry, kasama sina Lachlan at Mornay, ay pinaatras ang kanilang mga tropa sa kritikal na sandali. Ang kanilang pagtatraidor ay iniwang mahina ang infantry ni William at ang mga Scot ay nakaranas ng matinding pagkatalo. Sa panahon ng pag-atras, nakaharap ni William ang isang nakamaskarang kabalyero. Nagawa niyang tanggalin ang kanyang helmet at sa pagkabigla ni William, tumambad ang mukha ni Robert. Sa panahong yun, si Robert ay napuno ng pagsisisi. Kalaunan, inalis si William sa battlefield na labis na nasaktan sa pagkatalo at pagtatraidor ng kanyang mga sariling tao. Si William, na determinadong ipagpatuloy ang laban, sa kabila ng kakulangan ng suporta mula sa mga maharlika, ay nanumpang magpapatuloy. Sa paghahanap ng katarungan para sa pagtatraidor ng Scotland, ibinaling niya ang kanyang mga pagsisikap sa pagpaparusa sa mga traidor na maharlika. Kalaunan, pinasok ni William ang kastilyo ni Mornay at pinatay siya sa kanyang pagtulog sa pamamagitan ng pagdurog ng kanyang ulo sa kanyang higaan. Sa isang matapang na hakbang, pinatay din ni William si Lachlan at itinapon siya sa harap ng publiko bilang babala sa ibang maharlika na planong pagtaksilan siya. Ang mga pagkilos na ito ay nagpataas sa reputasyon ni William bilang parehong nakakatakot na mandirigma at isang tagapagtanggol ng Scottish freedom. Sa sumunod na eksena, sina William at Isabela ay patuloy na nagkikita ng palihim at ang kanilang relasyon ay nag-evolve sa isang romantic affair. Sa kanilang pagkikita, nagbigay si Isabela kay William ng mga intel tungkol sa mga plano ng Ingles, isang paraan para tulungan siyang mas maisakatuparan ang kanyang layunin. Si Robert the Bruce, na nakawala na sa delusyon ng pagmamanipula ng kanyang ama, ay naghahangad na makipag-areglo kay William. Nag-arrange siya ng isang meeting upang talakayin ang pagkakaisa ng mga angkan nang hindi kasama ang mga tiwaling maharlika. Lingid sa kaalaman ni Robert, ang kanyang ama ay nakipagsabuatan sa iba pang maharlika upang mahuli si William. Sa panahon ng meeting, tinambangan at hinuli si William ng mga sundalong Ingles. Nang masaksihan ang pagtataksil, labis na nagalit si Robert. Dahil dito, hinarap niya ang kanyang ama at narealize ang lawak ng kanyang panlilinlang para lang sa kanyang pansariling ambisyon. And you, the king, you deceived me. Kalaunan, dinala si William sa London at doon ikinulong. Nang dinala siya sa tribunal, kinasuhan si William ng high treason. Nang alukin ng mabilis na kamatayan, in exchange para sa kanyang paghingi ng awa, tumanggi si William at iginiit ang hindi natitinag na debosyon sa kanyang layunin. Sa harap ng publiko, dinala si William at hinanda na sa square para sa gagawing execution. Doon, nanood ang maraming tao at ang ilan sa kanila ay naantig sa kanyang katapangan. Nang hinimok na magpasakop sa hari upang wakasan na ang kanyang pagdurusa, inipon ni William ang kanyang natitirang lakas upang isigaw ang salitang kalayaan. Pagkatapos ng kanyang pagtanggi, pinugutan na ng ulo si William. Ang kanyang kamatayan ay kinilala bilang isang pagiging martir na pumukaw sa emosyon ng mga taga-Scotland. Kalaunan, binisita ni Princess Isabella ang naghihingalong si King Edward at ipinaalam sa kanya na buntis siya sa anak ni William. Ang balitang ito ay nagsilbing personal na paghihiganti at tiniyak na ang pamilya at susunod na henerasyon ni Edward ay mababahiran ng dugo ng kanyang kaaway. Nang mamotivate sa sakripisyo ni William, si Robert the Bruce ay kinuha ang leadership ng Scottish Resistance. Tinanggihan niya ang payo ng kanyang ama at ganap na nag-commit sa paglaban para sa kalayaan ng Scotland. Sa huling eksena, pinangunahan ni Robert the Bruce ang Scottish Army laban sa mga Ingles sa Bannockburn.
Binanggit niya ang mga alaala ni William na nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tauhan gamit ang legacy ng kanyang katapangan at paghahangad ng kalayaan. Sa huli, sumugod ang mga Scot ng may panibagong sigla at sinabi sa isang salaysay na ang labanang ito ay humantong sa kalayaan ng Scotland at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.